Ito yung isa sa special na attraction talaga na pinupuntahan dito. Ewan ko kung it would be something that you are interested in. Hello guys! Welcome to another episode ng Bud TV. For this episode, part 2 tayo ngayon ng Sapporo exploration natin. For this episode, nandito tayo sa famous JR Tower na located right in the heart of Sapporo dito sa Hokkaido. Isa to sa mga magagandang pwedeng puntahan na tourist destinations kung saan makikita mo ang sentro ng buildings dito sa Sapporo City. Itong JR Tower is one of the tallest buildings dito sa Sapporo. And it is constructed and owned by Japan Rail. Kasi alam ko as far as I know, ito yata yung pinakauna na station na ginawa ng Japan Rail dito sa Hokkaido, sa island of Hokkaido. So, andito yung main station nila. So, talagang gumawa sila ng ganitong building. Galing naman pala, no? So ngayon si Charlie, nag-ano siya nung telescope. Tingnan natin kung ano yung nakikita niya. Tingnan natin yan. Ayan, ganyan siya. Langgam daw kita. Hanggang yung kilikili na nagbebenta ng sushi sa baba, no? So what do you see? I see this. You see the person? So siguro imagine natin na gabi tayo nagpunta. Ang ganda-ganda siguro ng itsura nito dito kasi makikita mo mismo yung ilaw nung mga office buildings, tapos yung mga streets, tsaka yung mga roads. So all in all, pwede siyang puntahan ng daytime kung wala kayong oras sa gabi, pero I highly recommend that you guys go daytime. So mas maganda talaga sa gabi. Talagang makikita nyo talaga yung mga skylights, mga ilaw ng building. Seeing yung view from dito sa JR Tower, talagang mapapa-wow ka sa ganda. Kasi kung makikita nyo, lahat 360 degrees makikita nyo yung paligid ng city. And kung pagmamasdan yung mabuti, makikita nyo kung gaano kaayos yung urban planning dito talaga sa Japan. And specifically dito sa Sapporo, diba? Kung nakikita nyo, sobrang ayos at sobrang tuwid talaga. And it's a good place talaga to really read your books and see the sunset. Yung iba talaga nagre-relax lang. Ito yung isa sa special na attraction talaga na pinupuntahan dito. Ewan ko kung it would be something that you are interested in. But nandito tayo sa restroom ng men's dito sa JR Tower. Tignan nyo naman yung view. Yan ang pangalan dito. Para sa akin, sulit yung entrance dito. Ang entrance is around 750 yen. All access na kayo hanggang dito. Check the restrooms, diba? So, sulit na sulit. Huwag niyong imimiss to. Mag-e-enjoy kayo dito. Nakakatuwa. Sink. Tapos yung mga urinals. Let's go, ikutin pa natin. Ayan, ang ganda oh. Nakakatuwa. Stamp medal. So, ewan ko, 30 yen. So, tatlong tag-GGs. Stamp medal.
bumili ka dito tapos iyaan mo siya. Tapos, i-design mo. So, kukuha ko muna dito, which is mahal. Pinakamura is 600 600 yen. Tapos separate pa to. Kukunin mo siya, tapos kung i-balay ka, bibili ka ng pang kitchen or pang quintas. Pagka nakuha mo na siya, dito ka pwedeng magpapa-design. Diyan mo ipapa-design kung anong design yung gusto mo. Ito siguro yung 1990s pa tong machine na to. Kapal eh. Diba? Pero maganda. Susubukan namin ngayon. Kukuha muna kami ng coin. So, bilangin mo kung ilan yan. Oh, sige, Parang go. kahit na to, may sa T30. Oo, yun na lang. 200, 300, 400, 13, go. Oh, 100 pa. Yan. Okay. So, Ay, parang yung taas. ito yun. Ito yun. Ito yung itsura na magkabila. Baliktaran. Oo. Oo, press ko na. Pinagbalsa. Ayan. Okay, so... Ayan na. Magpapaprint ka na. 30 yen. The side. So you have to press on. Okay. Stan TXT. Tama ba? Yan ba? Charlie, Marcelo, Stan TXT. So, bumili kami ng extra na accessory para pwede niyang ilagay at maging keychain. So, binabalatan na niya. Ang cost mo, 300 yen. Ito yun. 300. Meron nga ano eh, oh, pendant. 600 naman siya. Siya, Charlie. Luluwagin mo na, hindi? Oo. Paano siya pinakabit? Maybe that's right. Hindi, press lang yan. Talaga? Oo, ayun. Hindi. So, yan na siya. Pwede mo nang gamitin as kitchen kasi mapasok na dun sa Matatanggalan kaya ito ng kulay. A few moments later. So after a few minutes, inabot na rin kami ng closing ng JR Tower kasi ginabi na rin naman kami. So we decided to go straight dito sa beer garden kung saan lahat ng Japanese brands ng beer dito sa Japan ay merong kanya-kanyang area ng beer garden nila. Pero kami, since mahilig kami at mahilig ako sa Asahi Super Dry, dito kami sa Asahi pumunta. Ngayon, bago ka makabili muna dito or makakuha or even makainom ng beer, kailangan mo munang bumili ng tickets. So, o-order ka sa kanila kung ano yung gusto mong bilhin and of course, isasama mo na rin yung mga pulutan or shall we say yung finger foods na pwede mo rin mabili dito sa beer garden. So, bibigyan ka nila ng ticket and then after that, pwede ka nang dumiretso doon sa redeeming area kung saan pwede mo makuha kung ano yung mga in-order mo. Kinuha pala namin yung variety bundle nila kung saan merong yakitori, meron ng mga iba-ibang, may edamame, merong siomai, merong chicken, and kasama na rin syempre yung beer na binili namin as a bundle. So, it's worth a try. Ang sarap-sarap niya. Sobrang lamig. Hindi natin makuha. Kaya natin yan. Nako. Parang cheese din yata siya. fried dumplings. Hindi pa ito natatanim ko. Imported yan siguro. Takoyaki.
Karage. Yakitori. Chicken. Tikman natin. Tender. Pero syempre hindi masyadong char grilled. Pero okay na. And so, naubos na namin kainin yung aming finger foods, yung mga yakitori, edamame, and of course, yung ice cold beer coming from Asahi Super Dry. After this, sinubukan din namin pumunta dun sa kabilang beer garden, dun sa ibang brand ng beer, just to check and see kung ano yung mga pwede or yung mga masasarap na pagkain available for them. But then we realized that halos pare-pareho lang din naman yung kanilang finger food, and the main difference is yung beer itself. So if you have the time or mapunta kayo dito sa Sapporo, huwag niyong kakalimutan to try this because it is really a good experience. So dito na muna natin tatapusin ang ating video for today. Sana nagustuhan nyo. Huwag nyo rin kakalimutan to give this video a thumbs up and mag-comment din kayo. Pwede rin kayong magtanong sa amin by leaving a comment in the comment section down below kung ano yung mga gusto nyong malaman. And sana nagustuhan nyo rin yung video natin for today. Huwag nyong kakalimutan to subscribe to our channel if you haven't subscribed to the channel yet. It's your way of helping us reach our goal, kaya huwag nyong kakalimutan na mag-subscribe, and don't you worry, libre lang ang pag-subscribe. So, ayun guys, sana nagustuhan nyo ulit yung video natin for today. Magpapaalam na muna tayo, magkita-kita tayo sa susunod na video. We will try our best to be more consistent in uploading videos on more regular basis. Nagkaroon lang talaga tayo ng, time away from all the things that I have to on a regular basis. But we are back again, so thank you for watching. We'll see you on the next episode. Maraming salamat sa suporta. I hope you have enjoyed the video. Take care. Bye-bye.